Kapag hinigop mo kasi yung nawasa, bawal yun. Tapos lugi ka din. Minsan kasi hangin yung nahihigop mo, umiikot pa rin yung metro mo. Sir, yun nakita mo yung nasa trailer truck ko doon? Pantubig baha yun eh. Nasubukan na namin sa Tugigaraw, nasubukan na namin sa Samar. Pag pinapranchise ko yan, magabayad ka sa akin ng royalty fee. Magabayad ka sa akin monthly. Hindi yun yung gusto ko eh. Nung nag-i-inquire pa lang kayo, start pa lang yun. Ang tunay na simula kapag nakabili ka na. Pag tiny house po, package naman na po kasi yun. Ang kailangan nyo lang yun yung paglalapagan namin ng tiny house. Sa water station naman po, ma'am, pag package 9, konsumo po niya nasa 2 pesos per container. Yung reject water na sinasabi niya, ma'am, pwede natin gawa ng tangke kasi may tangke naman nakasama na yung package natin. Sa akin, mataas ang presyo ko pero premium service. Kukunin ko yung galon mo, wait ka ng 2 hours, babalik ko yan din. Most of the time, ang mga kumikitang water station, yung masarap ang lasa ng tubig. Ano yan? Pumipirma ka na ng kontrata, sir? Apo. Hindi ka nagpapapigil, sir? Package 9 na yan, sir. Ang dami kong benta ngayong araw. Pakaswerte ko naman. Thank you po. Ito, hindi ko naman sa nila lahat. Yung ibang owner kasi, pag nakita nila na malakas na yung benta, akala gano'n na yun. Fix na gano'n. Wala ka lang mini-maintain. Kailangan i-maintain pa rin natin. Yung binanggit ko, sir, sa'yo na FRP, sabi ko, every year pinapalitan yung sa kanila. Posible, sir, na yung sa kanila hindi napalitan. Kaya nilulumot. Kasi filter pa rin yan eh. Yun po yung mga case-to-case basis. Sa area daw namin, kinakailangan doon nila mga pressurized water. Ano po ibig niya sabihin na source ng water? We don't require that. Ang required lang namin, bigyan mo kami ng water source. It doesn't matter kung flowing yan, basta lagyan mo ng tubig yung tangke ko. Tapos yung machine ko nang bahalang mag-process nun for you. Hindi po kailangan mga higupin yung... Hindi namin kasi ginagawa yan, ma'am. Kasi unang-una, pag ginawa namin yun, ma'am, meron kaming malalabag na... Di ba parang bawal? Hindi mo si sir alam ni Kuya. Bawal yun. Kapag hinigop mo kasi yung nawasa, bawal yun. In-advise kasi na saan ko. Hindi, huwag ka makikinig sa mga advice. Mamay, mademanda ka, ma'am. May nangyaring ganyan. Oo. Ang sanction ng yung hinihigop mo yung tubig ng nawasa, ma'am. Walang tubig yung ibang kapitbahay mo eh. Tapos, lugi ka din. Bakit? Minsan kasi hangin yung nahihigop mo, umiikot pa rin yung metro mo. Tapos kuryente mo pa. Kapag po may problema ng water sa area, ano po yung usually recourse? I mean, yung biglang nawala yung flow ng water. Kapag ganyan, ma'am, ang nire-required namin, dapat dalawang water source mo. You have water district or yung nawasa, at meron kang shallow well or deep well. Yun talaga. Kasi, for example, si nawasa, hindi makapagbigay ng tubig. Dapat may backup ka, may deep well ka, may shallow well ka, na pwede mong ma-process pa din. Kasi yung mga machine namin, kahit yung tubig na ilog, kaya linisin yan eh. Tubig bahangan, nililinis namin, sir eh. Bagay, sa Maynilad ka, di ba? Sir, yun nakita mo yung nasa trailer truck ko doon? Pantubig baha yun eh. Dinisign ko yung system na yun, sir, para kapag may calamity, higupin namin yung tubig baha, painom namin. Which is, na-try na namin for how many disaster. Nasubukan na namin sa Tugigaraw, nasubukan na namin sa Samar. Yung mga bagyo na malalaki, na nangailangan tubig, pinadala ko yan. Kasi ganito eh, instead na yung boting ganyan ang ibigay mo, yung maliliit, saglit lang ubos yan eh. Bigyan mo makina. Para mas matagal. Oo, mas matagal. Hindi na mahirapan sa source. Yes. Galing po na naisip niyo. Nag-field kasi ako. Whatever I see and I experience sa field, syempre, yun yung idea na maiisip ko, yun yung gagawin ko. Kasi kung hindi ko na-experience, hindi ko maiisip eh. Ginawa mo yun, mas nakakatulong sa tao. Actually, yun din ang isa sa mission din namin, ma'am. Kung nabe-bless yung negosyo namin, syempre, gusto rin namin ibahagi sa mga tao. Kasi kung ganun sila... Kaya ka nga naging ate. Kung ganun kaganit si Kuya, malamang mayaman na si Kuya. Nag-share kasi siya eh. Gusto ko yumaman, pa-franchise ko yung business ko. Branded yung company ko eh. Naka-trademark yan, no, TM. Pag pina-franchise ko yan, magabayad ka sa akin ng royalty fee. Magabayad ka sa akin monthly. Ilan kayong customer ko? May commission ako bawat benta mo. Ilan ang customer ko, sir? Hindi yun yung gusto ko eh. Gusto ko, yung business na ginawa mo, sipag mo yan, pagod mo yan, ikaw ang nagsumikap dyan, ikaw din yung umangat. Ngayon, kung nag-bankrupt ka, hindi ko kasalanan yan, Brad. Mishandling yan. Sabi ko nga, I will do what I can to help you out. Kung kailangan nyo ng marketing, we will help you out. Kailangan nyo ng digital marketing, dito kami, tawag lang kayo sa amin. Hindi naman kami natawag sa inyo, sir, kamusta? May problema ba yung ano nyo? Hindi kami ganon, sorry. Pero tawagan nyo po ang opisina namin para i-report sa amin. Tanong mo nga kay Alfred kung paano gagawin namin pag ganito problema.
Sila pa lang kaya na kayong sagutin. Naturuan naman namin sila. Pero kapag ka malalalim na information na gusto nyo malaman, mas maganda direkta nyo sa akin. I always find time na makausap din yung mga customers like you. Nung nag-i-inquire pa lang kayo, start pa lang yon. Ang tunay na simula kapag nakabili ka na. Kasi yun yung obligation namin. Pag nakabili ka na, yun na yung tunay na partnership. Doon na mangyayari lahat ng assistance. Tsaka yung tunay na mga tanong ninyo, mangyayari po yan pagka meron ka na sa actual. Sa ngayon kasi, more on ano ka pa lang eh, what if. Hindi nyo pa nga na-experience eh. Kunwari, mag-decide kaming idudual siya. Ano pong gagawin sa machine pag dalawang source? Linya na pinagsama. May bulb nga lang na kailangan mong i-on and off kung ano yung gusto mong gamitin. Kailangan talaga meron laman yung tangke. Oo. So, okay lang po to follow yung deep well? Yes, ma'am. Okay lang yun. No need to worry about the machine. Problema sa Nueva Vizcaya, power source. Oo, brown out. Sir, ang kaya niyang ibukas sa'yo, sir, temporary. Hindi po siya pamatagal. Hindi. The best po dyan, sir, mag-solar ka. Pang matagalan. Kaya ng solar panel yan. Ngayon po, medyo mura-mura na po ngayon. Dati kasi nung may Mahal pa, no? Mahal. May installment pa nga ngayon. 54 kilowatt, nasa 1.4 lang ang inaabot. 1.4. 54 Kilowatt? Ang laki. Kasi ano po yung kuya 3-story building po yung sa akin. Lahat po ng aircon nun buhay. Parang 8 aircon. O 1.5 million. Nag-start po ako kuya sa maliitang bahay lang, solar. Panatic po kasi ako sa solar. Nalaman ko nga na unlimited sources ang kuryente. Tapos nung nalaman ko nga kay kuya na unlimited din ng tubig, pwede ko i-combine. Parang wala na akong gagastusin talaga. Kasi may tubig ka na, ilaw ka pa. Kailangan mo na lang magtanim o kaya magtrabaho. Sa ngayon siguro, nasa roughly estimate ko lang nasa 400 to 300K kayang paanda rin na yung system namin na solar. Ngayon, ano po yung mga dapat namin i-consider sa water station? Since sa tiny house. Pag tiny house po, package naman na po kasi yun. Ang kailangan nyo lang yun, yung paglalapagan namin ng tiny house. Although tapos na po namin yung pedestal. Tapos na. In-elevate nyo. Konti lang from the kalsada Ganyan? kasi sabi-sabi nung gumawa, kailangan daw merong breathing space sa ilalim. Tama. Okay yun. Okay na yun. Kung napansin nyo, ma'am, mas mahal siya pag binili mo ng package compare sa bili mo yung tiny house tapos bilhin mo yung water station. Kasi kung bakit mas mahal yun, ma'am, naglalagay pa kami ng plate nun doon sa ilalim ng mga tangke. Kasi kapag wala kaming nilagay, bubagsak yun. Naglalagay kami ng mga subframe tapos yung mga mabibigat na part, nilalagyan na namin yun. Kumbaga, sinosolve na namin yung problem na yun, ma'am. Technically speaking, ma'am, wala na kayong kailangan intindihin. Kailangan nyo lang, ma'am, applyan ng metro. Kuryente ba? Although meron ng power source, may bahay kasi doon. Although may power source yung bahay, pwede na po namin. Pwede naman na yan, ma'am. Ipaano nyo lang sa electrician. Pwede po kami mag-request ng sub-meter kasi gusto naming makita yung consumption ng... Yung sub-meter na-request po yun sa electric company. Hindi po sa amin. Better po, ma'am, na sila, yung electric employee. Kasi kapag kami, ma'am, ang kaya lang namin gawin, yung abang. Pero yung paglalagay mismo ng mga metro, better na sila yon para mas matawag nating legal yung pagkakabit. Kasi baka sabihin, tinampered namin, ma'am. Diba yung mga metro kasi, pwede mong bilhin yun rekta doon mismo sa electric company, yung mga sub-meter. Tsaka ina-apply yun, sir. Parang nire-require yata nila ngayon yung occupancy permit bago kayo bigyan. Hindi kayo rin basta-basta bibigyan eh. I think mangyayari, ma'am, yan ganito. For the meantime, extension muna kayo. Total, ma'am, maliliit lang naman ang wattage na kailangan ko eh. Water station lang naman eh. Single phase pump lang naman kasi yan eh. So, mangyayari, ma'am, may bahay ka na doon, di ba? May metro yun. So, naka-extension lang muna doon. Pagawan ko po siya ng Oo. extension. Electrician, extension. Tapos, habang nag-ooperate ka, pwede mo na magamit yun actually. And then, i-apply mo na lang ng sub-metering para at least makompute mo yung gastos mo doon sa water station na nakabukod sa residential. Sa computation po namin, ma'am, Meralco computation, lumalabas po na per load namin sa laundry piso sa kuryente. Sa gasol naman, yung gas, kasi gas type yan eh, 80 cents sa isang load. Sa anong machine po yun, sir? LG. Yung LPG ba niya kuya, yung malaki na? Malaki. 50 Malaki. kilos. Yes, 50 kilos. Sabihin mo na 2 pesos per load. Pag hindi umanda rin, hindi naman magkukonsumo yan eh. Ang compute niyan per load. From machine to, ang Yes. ginagawa ko po kasi para makatipid, hang dry. Huwag mong computein, ma'am, na continuous running. Kasi ito, hindi nagkukonsumo ng kuryente pag nakastop. Standby siya eh. So wala siyang electric consumption. Per load ang compute. Kung kailan mo siya ginagamit, doon siya nag-generate ng gastos. Yung binigay kong figure sa inyo para mas madali niyong computein, 2 piso. Kayo nang bahala mag-rate kung magkano niyo sisingilin sa customer ninyo yung per load. So separate pa yun sa gas. No, yung gas po 80 cents. Tapos sa electrical, Piso. so 2 pesos. 2 pesos. Opo. Sa water station naman po, ma'am, pag package 9, konsumo po niya nasa 2 pesos per container. Sa 5, around 4 pesos. Sa 7 po, ano pong difference?
Difference po kasi is yung maintenance tsaka yung automatic system po niya. Yung laundry kasi ma'am, nabibilang naman kung ilang load yung nailagay mo sa laundry. May counter yan Sa water station naman, kung remote, Coin slot ba po yan? pwedeng coin slot, pwedeng card. Sa water station naman, ang pwede mong gawin, lagyan natin ng metro. Kung ilan yung nabenta mo, May napanood nga akong ganung video nyo. para mako-compute natin, ilan po ba yung nabenta ninyo? Yung po palang tapon na water, magagamit po ba namin siya sa laundry station? Yes ma'am, magagamit. Yung reject water na sinasabi niyo ma'am, pwede natin gawan ng tangke. Kasi may tangke naman nakasama na yung package natin. Yung reject water, ibabato natin sa laundry para magamit nyo rin panghugas. Pwede po panligo yun, sir, para sa mga staff. Kasi gusto namin sa Oo naman. Puputi yung mga staff mo, condition water yun. Sistema po natin sa water meter. For example, benta ng umaga, tapos benta ng hapon. Di-divide mo lang yun sa 20 kasi per liter ang compute natin sa metro. So, divide 20 kasi 20 yung laman ng isang container. So, kung ilan yung magiging total nun, yun na yung dami ng container na nabenta mo. Plus mo na lang yung laman na natitira sa store. Kung meron kang, kunyari, mga staff mo, nag-refill pa nung gabing yon, nilagay dun sa storage nyo, sa gilid. So, bibilangin lahat yon. Makukompute mo everyday yung benta, kung ilan yun na ilabas. Ngayon, may mga ganito. Minsan kasi may mga water station na may giveaways, may plus, iba naman, natapon. Siyempre, sa atin naman, basta may written report naman yung mga staff natin. For example, ate kasi nag-deliver si ganito, tumaob yung tubig pag preno niya. So yun, nawi-wave naman natin yun. Basta ilalagay lang doon natapon or what. Hindi maiwasan yun yung losses Pero hindi naman kayo malulugi sa ilang natapon na tubig kasi tubig lang naman yun. Ang importante yung galon na hindi nawawala. Actually, yung inventory ng galon, tsaka ng delivery and lahat-lahat, ituturo naman namin sa inyo. Bibigyan namin kayo ng form. May form kami binibigay sa mga client namin. Just feel free to ask. Pero kung gusto nyo ma-improve pa yung form, pwede din naman i-adapt yon doon sa way of management ninyo. Kasi baka posibleng iba yung system namin sa ginagawa ninyo. Ganun. Kasi kahit kayo ma'am, meron kayong naiisip na, mas practical sa lugar namin na ganito yung gagawin namin. Dito kasi sa amin, lugar namin, sir, okay pa kami yung galon mo, pipick upin namin. Yun mismo yung dadali namin sa inyo. Pero may mga lugar na hindi practical yun. For example, yung lugar na malayo talaga, ang gusto nila palitan. Kasi layo Costing pa ng pabalik. Yes. Pero sa amin kasi kita mo na naman, ang liit lang ng bayan namin. Mas maganda yung ganon actually. Mas premium yung service ng ganon. Kasi yung galon mo mismo, hygiene yun, kayo mismo gumagamit nun, yun yung naripilan namin, yun din yung babalik namin sa'yo. Kasi yung iba ganito, pinagtimplahan ng juice, pinag-inuman ng beer, ng alak, Tinimplahan na. ibibigay sa'yo. Pag inom mo, ano ba? Pare, tagay. Ang juice pa naman, ang hirap tanggalin dyan sa bote na yan. Minsan, 2 linggo kong binababad yan, mawala lang yung amoy. May nagbebenta ritong murang tubig, pero palitan tayo ng galon. Saka bulok na yung mga galon. Sa akin, mataas ang presyo ko, pero premium service. Kukunin ko yung galon mo, wait ka ng 2 hours, babalik ko, yan din. Lagyan mo pa ng marking kung gusto mo. Yan mismo yung galon mo. Yung iba, inalagyan ng ribbon yan. Nitip ako sa inyo, alam niyo yung soldering iron? Tanawin mo na lang yung plastic niyan. Sulatan mo. Sulatin mo ng initial ng water station nyo. Talaga. O para hindi siya matatanggal. Para yun mismo, para sa'yo yun. Pero kung gusto mo ma'am, meron nabibiling paint na klase ng paint na yan na mahirap burahin. Pero yan kasi, hindi didikit ang pintura dyan. Kasi may diesel yan. So kung gusto mong dumikit talaga, i-torch mo yan. Painitin mo, i-torch mo siya. After mong ma-torch, saka mo dikitan ng paint. Ang hirap tanggalin yan. Kakapit na kasi yung pintura. Yes, Init. mainit Sa'yo talaga yung galon. Oo, para sa'yo talaga yung galon. Pwede ka ma'am magpapabricate ma'am ng stamp. Alam mo yung ginagamit sa papel na ginaganon? Paggawa ka na lang ng very simple. Yung, di ba yung paid yung ginaganon? Paukit ka na lang ng tampad na personalized sa water station mo. Kahit yung mga ganito, malagyan mo ng label. Kasi ito sir, yung ganyan kasi, pwede mo naman i-stamp ng pagganon yan Didikit na yung stamp dito. Issue kasi sir, ang binabayaran mo lang dito yung plastic. Ito, ang mahal dito yung sticker, tsaka yung plastic. Pero yung laman, wala ng value. Kung magbebenta ka rin yan, okay lang din naman na ganun. Stamp nyo na lang. Mas practical yon. Personal use, occasion, pwede may benta yan. Pero pag ipabebenta mo yan, like sa 7-Eleven, sa mga mall, kailangan ng BPAD. Akala ko lahat kailangan bipad. Pwede pa rin kayong magbenta. Kunwari, may laundry ka. Naghihintay yung mga customer mo ng labada nila. Pwede mo silang bigyan ng tubig.
tubig. Pwede mong i-display doon. Shop mo naman yun eh. Di ba? Tindahan mo naman yun. Pwede ka maglagay doon. Sarili mong establishment yun eh. Hindi ka babawalin doon. Kagaya namin, nabibigyan namin kayo ng service water. Ito ba? Lagyan ko pa ng permit? Wala na. Ka ng property mo. Nasa property ko yan eh. Di ba? Kung ipababenta mo kasi yan, kunwari, 7-Eleven sir, babebenta mo yan. Ang mag-required sa'yo, si 7-Eleven mismo eh. O, asa ng BPAD mo, hindi lang FDA yan. Although FDA, ma'am, bibigyan namin kayo ng kopya ng FDA registration. Pero yung BPAD, ma'am, hindi tayo maka-apply sa BPAD kasi hindi po tayo conveyor. Ang binibigyan po ni BPAD, ma'am, yung no human touch. Machine yun. Gumagawa din kami nun, kuya. Pwede kami sa hot filled, pwede kami sa cold filled. Kung ano yung gusto nyo. Mga kilalang power drink, kaya namin magbote niyan. Anything na hanapin nyo, meron naman dito. Nyari, gusto mo nang magpa-customize ng bote, pwede namin kayong customize ng bote. So, bali po sa starting operation, pwede pala kami pa rin magbenta ng ganito kasi daanan po siya ng mga motorista, I mean mga sasakyan. Technically, yes. Nakita mo yung mga nagtitinda sa bus. Yun. Walang control yun. Wala namang BPAD yun eh. Nag-worry po ako baka Yung mga Sa balde pa nga. nagtitinda sa sabungan, di ba? Nire-record lang yung BFAD, ma'am, pag yung mga company na yun. Yun. Pinabebenta mo sa 7-Eleven, they will require you the BPAD. I think may video rin ako nun eh. Yan ang mga ganito ka rin, kuya. Mga boteng tin. Meron din. One-stop shop ka na, kuya. Pero I don't recommend na dito ka pa bumili. Kasi malayo eh. Honestly, hindi kita kayang supplyan eh. Kasi Malayo. malayo eh. Talo tayo sa delivery. So, the best niyan, irekta na lang kita doon sa bilian yan. Para mas makasave ka. Ganon din kayo, ate. Unang order, I could supply. Isasabay natin sa mga machines mo. Isang truck. Pwede yon. Isang deliver. Kasi total, nag-buy ka rin naman ng delivery eh. Okay lang po picture na tayo para kaya. Kahit lumayas na ako, pinapalayas mo na ako. Hindi po. Bali, pamaya sir, pupunta pa kaming gate port nila sir po. Okay. Para sa tiny house. Sige, sige. Kain muna kayo, tapos pagkakain nyo, pagbalik nyo, sibat na ako. Sige sir. Ay, sir, last quest. Yung tiny house po, sir, kasi Enjoy po, enjoy. pwede pong palipat yung door niya. Yes, ma'am. Tapos po yung sa may laundry, hindi namin alam kung may sasabay namin siya or to follow na lang yun. Pero naka-ready na din po yung pedestal niya. Kung pwede yung isang set lang ang kasama kasi may existing machine ako na nabili. Inaalaw niyo po ba yung gano'n na? Sayang yung binayaran nyo sa isang set. Kasi ang mahal ng isang set. Talo kayo ang talo doon, hindi ako. Kahit ilang set ang bilhin mo, yun pa rin yung binayaran nyo sa labor, sa carpentry works, sa plumbing, sa filtration. Isa rin ang binayaran nyo. Hindi naman ako yung talo kayo. At least in-advise ko na po kayo. Pero siyempre, choice nyo pa rin yan. Ang na-warranty ko pa lang dyan, sir, drain pump lang. Wala pa akong na-encounter na sirang board eh. Meron namang warranty yan eh. 2 years yung warranty yan o 1 year sa motor. Sa board naman, 1 year. Sa experience ko, itong Hubes, nasa dami kong na-installan yan, never pa ako nagka-problema dyan. Itong Hubes, sir. Yan. Tiba yan, US brand. Tsaka tinan mo, sir, lahat ng malaki ko. Hubes lahat yan. Sir, ano pong advice niyo kasi dadagdagan talaga na yung loan. Ilan yung ilalagay nyo po dun sa tiny house? Yung reasonable po sa ano po yung capacity niyo? Kasya po yung 3 eh. Kung ako yun yung reasonable. 3 ilagay mo. Ayan, saan daw nalulugi yung mga water station? Sa pagnanakaw kasi ng tubig, hindi ka malulugi doon. Kasi halos walang value yung ninanakaw. Nalulugi ka sa galon. For example, yung galon, ang dami mong biniling galon. Ngayon, yung galon, hindi mo na ma-inventory kung saan napunta. Yun ang problema. Madali i-maintain yung machine. Madali i-monitor yung machine kasi nandyan lang yan. Ang pinakamabigat talagang i-monitor sa negosyong tubig, galon. Nawala, napalitan ng luma, intentional na hindi na pinaparefill sa'yo kasi hindi gusto yung tubig mo. Most of the time, ang mga kumikitang water station, yung masarap ang lasa ng tubig. Kaya nga sabi ko, huwag kang papalpak sa machine. For example, ikaw, nagtipid ka. Bumili ka ng machine na kung saang pucho pinulot yon, kung saang lugar pinulot yon, hindi mo nga alam kung ano yung klaseng tubig na lalabas. Ngayon, sir, yung galon mo bago. Diba? Bumili ka ng galon. Ang customer kasi, ang titignan lang yan, gusto ko bumili sa'yo kasi bago yung galon mo. Pag inom ng tubig, di masarap yung tubig, doon ako babalik. Paparipil ko yung galon mo sa ibang tubigan, doon sa gusto kong tubig. Technically, sir, nagagamit nila yung puhunan mo. Na supposed to be dapat sa'yo nire-refill yung tubig na yon, yung galon na yon, na dapat ikaw yung kumikita. Ngayon, kumikita yung isang tubigan na masarap yung lasa ng tubig na yung gusto nila. So, yun yung isang reason kung bakit sila nalulugi. Okay, isa pa, cross-cutting. Yung iba, nagbabagsak ng presyo na hindi naman nila kaya na yung maintenance, yung pasahod sa tao, price war. Kasi yun ang problema eh. Papakilala ko pala sa inyo yung aking asawa. Kamusta? Saan punta?
mga client natin, mga kuya, ate, taga Baguio, Benguet, sila Caloocan. Si Sir naman, taga Bohol. Hello po, sa Bohol. San Mateo. San Mateo Rizal, Quezon City. Mami, sila naman mga taga Bani. Ang binablog ko talaga, water station, di ba? Puro business. Bakit hindi ko rin i-share sa public kung paano ako nagkakaroon ng time freedom habang yung ginigosyo? Paano kita ma-encourage na magnegosyo kung ako naman, puro negosyo na lang? Ayaw naman natin ng puro negosyo. Gusto natin, naging negosyo tayo to get more time freedom. Most of my followers are businessmen. Hi ma'am, magandang araw. Magandang hapon po, sir. Sandali lang ma'am, nilipat ko ng internet ha. Medyo choppy kasi. Sandali po. Para makita ko kayo ng maayos ma'am. Ayan, oh, malinaw na tayo ma'am. Hindi na tayo blur. Taga saan kayo ma'am? From Canton, Davao de Opo po, sir. Taga Davao. Sir, happy po ako na mag-usap kayo, sir. Nako po mas happy po ako. Nakausap ko po kayo ma'am. At bumili kayo sa amin ng package eh. Oh, Thank you. package 5 po, sir. Salamat, salamat. Buti po, dito po kayo nakabili. Oo, syempre, pinapanood kita sa YouTube po, sir, eh. Wow, thank you po. Samahan din po ako full down payment sa DDO mo na account. Okay ma'am, sige po. Thank you, Sige. sir. Thank you so much ma'am. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po. Thank you, sir. Bye-bye po, sir. Ayun, another day, another deal sa Davao naman. Ano yan? Pumipirma ka na ng kontrata, sir? Apo. Hindi ka nagpapapigil, sir? Package 9 na yan, sir. Oh. Sabi mo nga kuya ang number 1 natin yung makina. Yung pinaka-the best na yung kinuha mo, sir. Si sir naman, laundry. Ang dami kong benta ngayong araw, ah. Pakaswerte ko naman. Thank you po. Salamat po. Sir, Salamat, kuya, kuya. thank you so much, kuya. Yun. Sir, thank you very much. Sir, ako magte-thank you, sir. Gagabuhol ka pa, sir? Yes, sir. Ikaw yung nag-marshal sa amin doon? Yes, sir. Wow, grabe, ah. Yun, sir, Yes, sir. thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Sa mga binibuhol. Oo, yun. Yun. Ma'am, thank you so much. Salamat Thank po, you sir. po. Nice meeting you in person. Nice meeting you. Panuwi ko po lahat kasi napupuyat po ako sa... Hindi ka na mapupuyat niyan, ma'am. Sa water station, every month, you have to replace your filters. But technically, depending pa rin sa water source. Halimbawa, sir, yung problema ng tubig mo mabaho. Yung tubig naman niya makalawang. Eh, sir, nilagay ko yung pantanggal ng baho sa kanya. Which is, hindi naman yun yung problema. Ang tanong, tatagal ba? Right now, binigyan mo ako ng water sample. Malabo yung tubig, kulay kape. So, dodoblihin ko yung capacity niyan. Hindi ko naman sasabing kami doktor ng tubig, but actually, gano'n na nga yung dating. Makalawang, tanggal din yung kalawang. Sabi nga si Watermax, kaya naman gayahin kasi simple lang naman yung design. Yes, ang problema, yung science doon sa loob nun.